to worry about all the churches that were very angry, as well as not to worry, especially for the Visayas and Mindanao congressmen. Huwag kayong mag-alala, wala namang eleksyon eh. Noel tayo. Hanggang 2031 kayo, pati ang Pangulo. Kung magkaka-eleksyon lang for local positions, governors and down. Wala yung national. Kaya no problem. Bumoto kayo sa impeachment. Don't worry. Naku, nawindang ho, itong si Karen Davila sa mga isiniwalat na itong si Amy Marcos dito sa video na to. Ibang klase ho pala yung mga pinaplano ng mga si Raul sa Malacanang. Pero bago yan, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ngayon na nga mga kababayan, sumagot ho itong si Pinky. Doon sa naging interview nitong si Mangga dito kay Kadeo Makalma. Dyan sa DCRH. Ito sabi nitong si Pinky, flat lies. Ano naman to ko? Pambihira. Outright lies. Mga klase talaga. Kasi nungaling palakpakan. Yan ang problema. Alam naman umamin kayo. Di ba? Ito ang sagot nito si outright lie. Pinasinungalingan ni Shen Ping Lacson ang pahayag ni Shen Amy Marcos umano'y may kaugnaya sa charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly CONAS ang sinasabing pagtatangka na palitan ang liderato sa Senado. Yun talaga. Sinungaling si Lito Banayo. Sinungaling si Lito Banayo. Para sinasabi mo ata, sinungaling si Lito Banayo. Pagka sinabi mo sinungaling si Lito Banayo, mapipilitan daw siyang ilabas niya ang kanyang source. Ping Lacson? Yung sinagot mo dito si Amy Marcos, pero yung sinabi ni Amy Marcos at yung sinabi ni Lito Banayo, siya. Di ba? Hindi lang yung impeachment ang motibasyon dyan sa pag-change of leadership. Maraming nakumbinsi na lumipat sa minority mula sa majority nung Senate President pa itong si Tuta Soto dahil doon sa mga umuugong na charter change, iginiit ni Senator Lacson na hindi kailanman na pag-usapan ang sa caucus ng minority bloc. Di naman kayo sinasabi. Masyado ka naman defensive. Ang sinasabi dito, di umano, si Puno, Boji D, at itong si Tuta, alam ka naman, hindi pa nga planchado, kaya hindi pa kayo sinasali. Hindi naman sinasabing sa caucus, sinungaling. Pambira naman oo. Kaya kayo natanggal sa liderato ng Senado para kayo mga sinto-sinto ko sumagot eh. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Manggaoy. Ping Lacson, ito talaga si Boy Tago. Ito kaisa-isang Boy Tago na alam natin na ginawa niya pero noong ginagawa na ng mga kasama niya, hindi na pwede. Pambira, palakpakan ho natin. Etong si Ping Lacson, Boy Tago. Ibang klase talaga. Palakpakan ho natin. Dito tayo kay Mangga. Interview niya dito kay Ma'am Karen Davila. Okay? We're privileged to have with us Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you, ma'am. Yes, magandang umaga. Sorry, talagang nagbulilyaso yung wifi. Medyo na-late tayo. But nevertheless, we're here. I think you wanted to know our reaction dun sa PRO yata ni Bato. Let's start with that first. Yeah. Okay. Because yes, go ahead. Please go ahead. Please go Because ahead. the Senate President has repeatedly said they will only recognize arrest warrants coming from Philippine courts. Now, what do you make of the Supreme Court now not granting Senator Bato a temporary restraining order? Yes, yung linabas ng Senate, ng Supreme Court, hindi pang maliwanag. They said they will post the decision on Monday. So mahirap pang mag-speculate kung anong basehan ng decision. Wala naman ruling on the merits. But if truth be told, ang pagkaintindi ko, kasi maliwanag, I was the one who led the investigations on the kidnapping of former President Duterte to The Hague. And it's very, very clear there's a process that's indicated both in our Constitution as well as in the extradition laws. Unang-una, kung mag-issue yung ICC ng warrant, ang magsiserve niyan, kasi they have no enforcing agency, is the Interpol. The Interpol then calls the Philippines, their counterpart, which is a PCTC, or the Philippine Council on Transnational Crime. They will then apply at the local court for a local warrant. Yun ang intindi namin. So the denial of the TRO is perhaps until now not conclusive to me because I need to see the basis and
and certainly the Supreme Court will mind the Constitution as well as the very clear-cut extradition laws of the Philippines. The mangling of extradition versus surrender, para sa akin walang basehan yun eh. Kasi maliwanag, Pilipino ang idadakip. Ano? Ang aarestuhin dapat ay Pilipino, Senator Ba? Nawala na naman. All right, I think we're losing Senator Marcos. We're losing Senator. I think it's because of her Wi-Fi. All right. Sinasabotayo talaga yan si Mangga. Dahil binubulgal niya yung mga kalokohan ng kapatid Okay, niya. Senator, this is quite unfortunate. We're losing your signal. Yes. All right. Okay, wait. Subukan natin. Opo, ma'am, tama kayo. Malabo po yung signal nyo. You got off, ha? You completely got off for a period. So, you talked about the process. Binanggit nyo yung proseso, right? Ang Yes. sinasabi po ninyo sa ngayon, okay, to shorten it, ito po. Some experts say that with the Supreme Court decision, the warrant can be served against Senator Bato. Do you agree with that? No, we don't agree with that. As I said, I investigated the kidnap of former President Duterte to The Hague, and it became very apparent from all our legal luminaries, even our former Supreme Court Justice who actually framed the Constitution, as well as many, many other experts, that the law is very clear. A foreign warrant cannot be executed or enforced here in the Philippines without a counterpart local warrant. We have not surrendered our jurisdiction. We are still a sovereign nation. It is our own local warrants that will prevail when the arrest is of a Filipino national. Maliwanag yun eh. Kaya hindi ko maintindihan bakit sino-shortcut nila. Maliwanag naman, sundan lang yung proseso at magiging maliwanag. At saying that Senator Bato is a fugitive, I'm not his lawyer, but he walked out of the Senate like anybody else would because the Supreme Court had just granted 72 hours. He did not escape or flee, as it were. He just walked out together with Senator Robin. Ganun lang yun. I happened to be hanging around until quite late, so I saw that they were getting ready because I was looking for food para pakainin yung mga PNP na hindi pa pala kumain. Yun lang. Kaya alam ko, lumakad sila ng normal. Ayun. Okay. Now, there's been some criticism with President Marcos Jr.'s actions na atras abante because on Monday they tried to serve the warrant, and come Wednesday or Thursday, the president had a clarificatory statement to say walang utos to actually arrest Bato, and yet on Monday the NBI was serving the warrant. Where are we when it comes really to this ICC warrant? And what do you think was the reason why Malacanang suddenly went from arresting Bato to suddenly instructing the NBI to stand down? Kaya nga hindi ko maintindihan. It's very, very confusing. I'm exactly in your position. Litong-lito ako, hindi ko maintindihan kasi paiba-iba. Paiba-iba. We actually started with this drama on May 11 when the NBI suddenly appeared on the premises and they say they were allowed to by the previous leadership of the Senate. Sinunggapan si Bato. Naku, lakas ng loob. Nakipag-wrestling kay Bato at nasaktan si Bato. Duguan siya pumasok and he voted with bleeding hands. No? And then thereafter, the NBI also beat up. Talagang kinuyog yung isang tao namin. One of our security who was trying... Wala naman siya Naimi. Wala naman pakalam yung mga mainstream media na yan kung kahit nga mayroon pa nasawi ko siya eh. Ang concern lang nila, nadakip ba si Sen Bato? Yung naratibo ng NBI, naratibo ng Malacanang, yan ang naratibo ng mainstream media. Tignan nyo lahat ng post nila, magkakaparehas. trying to prevent them from entering the area where the senators were, because the Senate, like Congress and the Palace, has its own security network. You get in there with coordination. Bugbog sarado yung security namin nung Lunes at sinabi namin, but kayo nandito in the first place, and the poor guy had to be sent to the hospital. So that's what happened. May gulo na. Big fuss is being made about the fact that OSAA, our security, fired the first
first warning shot. And I'm not here to lawyer for them, but what I know for sure is that everybody was on heightened tension because a lockdown had been imposed. We were all waiting for the articles of impeachment. We heard drilling in the wall. They were actually trying to break down the wall from the GSIS side. And the NBI was all over the place already, and they couldn't prevent them from coming in. We were only 2 doors down. Tama yung kay Senator Pia. Nakaka-nervous talaga. So the security shot, and then it began. All these volley of gunfire. 44 yung basyo na nahanap doon sa may bintana. It was very, very scary. And rightfully, our majority senators really complained that this is not quite right. And the NBI really put the senator, really attacked the Senate. It was very, very apparent. All right. And Senator, I want to ask you 2 questions on that. First, number one, did Bato have to run away? I mean, when the NBI was serving the warrant, that conduct, that chase by the stairwell, being a senator of the land, shouldn't he have just spoken to the NBI and allowed himself or surrendered? The act of running makes him act like a fugitive, Senator. Yes, I agree, because the CCTV that was shown was actually cut. It was edited. He tried to talk to them, and then they jumped him. Ibang usapan yun, because there were so many of them, and they jumped him. Isa lang yata, o dalawa yung security niya, layo-layo pa. They really jumped the guy and started pummeling him and wrestling with him. He tried to speak to them. I'm not here to be Bato's lawyer, and I'm actually thinking forward that the issue really was not Bato after all. It was really the leadership of the Senate, because Okay, Senator, we've lost you again. Okay, we've lost Senator Amy Marcos right now. It's her Wi-Fi. She's admitted that earlier. That's why she couldn't come on the kapag show. nanalo pa sa impeachment si Sara, pagkatapos palpak pa yung 2028, hindi Ma'am, mas nakat maigi. kayo. Kanina Ay, nakat po sorry. kayo. Pwede niyo po ulit. Ito na sisiwalat na ho nitong si Amy Marcos yung grand plan ng kanyang kapatid na bangag sa Malacanang. Yung sinabi niyo na the arrest was more than that. Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista. Gusto ko malaman yung punto de vista ni Karen Davila dito kung ano kaya masasabi niya. Paano babalik sa Malacanang yung mga dilawan, Ma'am Karen, di ba? Dapat magkaroon tayo ng election sa 2025, bakit doon? And extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin lang Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator?
Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila, Kaya siguro pumirma itong si Richard Gomez at yung ibang mga congressman, nakala nila, ganun-ganun na lamang tatanggapin ng sambayan ng Pilipino ang mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Ang labo nun, no election? Hindi pwede yun. Yeah. 6 na taon, binigyan na ho natin ng 6 na taon dito si Marcos Jr. pag nagkataon. Kung wala ho siyang nagawa sa loob ng 6 na taon, wag ho kayong aasa na meron siyang magagawa sa susunod na 3 taon. Napakalaking kabalbalan mo yun mga kababayan. ilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos yung pinag-uusapan, yung budget na because July 2027 budget already and then 2028, alam natin that's the election budget and it was assured to the congressmen this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto na ng maigi. No, but Senator, I mean, your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Yung palalagain mo, ipapalagi mo yung sarili mo sa pwesto, pipigilan ba natin ang mga Pilipino sa kanilang karapatan? Bilang Marcos, ako higit sa lahat. Alam ko yan. Kaya wag na wag nilang gagawin yan. No, because the CONAS was not anywhere. It wasn't discussed at any point, right? I mean, you're the one that actually brought it up to date. Hindi si Lito Banayo. Narinig ko una yan kay Lito Banayo. Hindi man kay kay Amanga, kay Lito Banayo. Naghamon pa nga si Lito Banayo. Pagka sinabi nilang hindi totoo yung sinabi ko, mapipilitan akong ilalabas ko yung source ko. Ganun sabi ni Lito Banayo. Dapat interview mo si Lito Banayo, Ma'am Karen. It's like you've exposed a plan. So what I'm asking is if your sources are credible on this. Because Malacanang for sure will not take this. As you've said it this morning, you're accusing the president of wanting to have no elections to extend his stay in power. Okay, unfortunately, Senator, Yes, they're credible. They attended the meetings. The meetings first in Soledad. Don't worry. Okay. Senator, my apologies, but we're losing you. Can you repeat? They've attended the meetings where? Okay. This is quite unfortunate. I apologize to our viewers for this and Senator Amy Marcos is back. I think she's reconnecting. At Sorry, least nandito na naman ako. let's finish this at least, ma'am. May 4 minutes tayo. We've extended head start. Okay, but we hope to have you back. Sige, binanggit nyo, it's credible kasi they've attended the meetings where?
Yes, they attended. I know that there were meetings held in Soler Hotel. There was a meeting also. These aren't secret meetings, by the way, kasi they were planning for the impeachment. Understandably, no? Pero kung uulitin ni Bongbong yan, alam na niya magiging kahihinatan nito. Bakit niya uulitin? Alam namin. Kung may nakakaalam niyan, kami ang nakakaalam. Ba't uulitin to? Self-perpetuation? Pagkatapos titigil yung corruption issues? Pwede ba naman yan? Hindi pwede yan. Now, Senator, does the is House Speaker Boji on this? The alleged CONAS term extension, I everything was is told, mentioned. I haven't spoken to Bodji, but I was told that he was part of the conversation. Yes, I was told that clearly he was part of the meeting as well as the consequent explanations given to the congressmen who were assured not to worry about all the churches that were very angry, as well as not to worry, especially for the Visayas and Mindanao congressmen. Huwag kayong mag-alala, wala namang eleksyon eh. Noel tayo, hanggang 2031 kayo, pati ang Pangulo. Kung magkaka-eleksyon lang for local positions, governors and down. Wala yung national. Kaya no problem. Bumoto kayo sa impeachment. Don't worry. Ganun. Yun ang pinangako. Oh, ngayon sinasabi ko sa inyo, yung mga congressman nyo, bumoto sila in favor sa impeachment ni VP Sara. Maghanap na ho kayo ng kandidato na ilalaban dyan dahil doon sa mga kalaban na pamilya dyan, sa mga nakaupo na yan, sang-ayon ba kayo dyan? Mag-uusap-usap na kayo pag nagkataon, no eleksyon. Oh, lokohan na ho ito pagka hindi nagka-eleksyon sa 2028. Maigi na pag-uusapan natin to. Maigi na alam ng Malacanang kung ano ang sasalubungin nila kung sakali pinagpatuloy nila itong kabalbalan na to. Yun eh. All right. I think on that note, sadly, we don't have enough time, but I do hope that we get to speak about this again in the next few days. But Senator Amy Marcos, now you've convened as an impeachment court. You are a known ally of the Vice President. How can the people trust, frankly, that you will be impartial? Yes, I think in an impeachment trial, what we were talking about is justice and not politics. I swore to abide by the Constitution. I was voted in by the Filipino people, and to them, I am loyal. Walang kaibigan, walang partido, walang politika. Sana, ganun din ang iniisip ng nasa minorya ngayon. We all know that time and time again, Senator Ontiveros has spoken about the impeachment. We also know na katunggali ni VP Sara, si dating Senate President Soto at pati na rin si Senator Pangilinan. Sana lahat kami, ang isipan namin, Constitution first and the people first. Para sa akin, yun ang maliwanag. All right. On that note, I want to thank you for joining me. Ayun na nga mga kababayan, maganda yung naging interview nitong si Amy dito kay Karen Davila. Punta ko tayo sa interview naman nitong si Atty. Rowena Gonzon. Bakit? Kasi yung systems loss, sinabi na nga yan noon din ni Senator Marcoleta, sina-charge pa sa atin. Ngayon, nagba-brownout sila. Siguro, dahil nagko-conserve sila ng energy o may failure sila sa kanilang mga ano dyan, mga distribution, pero hindi naman po tama ay yung ating consumers, tayo ang nagbabayas ng systems loss, saka yung mga libreng kuryente ng mga seniors, ay sa atin din po nakakarga yun. Okay lang po yung libre ang mga seniors, pero dapat po nakakarga na po yun sa Meralco. Correct. Diba, kawang-gawa na nila yun, di ba? Part na yun ng kanilang sana ay palitan na yung franchise nila na sana yung mga ganyan ay parang discount na yun nila o kaya ikarga nila sa gobyerno. Sa ngayon, kaya po nagrereklamo ang mga consumer dahil tumaas na ang kuryente, yung systems loss na noon pa, 19 kupong-kupong pa, ay nakacharge pa rin sa atin. Opo. Yan po ang problema ngayon sa ating kuryente at ang masaklap pag nag-solar ka, paglagay ka ng solar, ay kailangan ka pang inspeksyonin ng Meralco at bibigyan ng go signal. May mga ganun na. Ibig sabihin nakatali ang kamay natin si Meralco kung ako'y magpapasola?
Opo, libre naman ang araw. Bakit sila makikialam? Oo nga. Sumasalo lang naman tayo ng araw, ng init ng araw, di ba? Para Bakit naman pag-aaral na yung araw? Yun na. Baka naman May franchise sila sa araw. franchise sa araw. Teka lang, hindi pa naman yata ito, attorney, nai-implement o i-implement na ba? Mukhang panukala pa lang yata ito na Opo, puwisan hindi pa din, po di yan ba? na-implement kasi kailangan din po yan nila ng application sa ganyan, sa Energy Regulatory Commission. Tama, hindi po ba? ERC, tama. Gobyerno. Pambira naman tong gobyerno natin, hindi naman tayo pinapaangalagaan eh. Yun na nga. Parang Opo. papatayin na tayo ni BBM sa gutom eh. Papatayin pa tayo sa Meralco Bill. Kaya po yung mga naglalagay ng solar sa kanilang mga building, ng mga negosyo at mga bahay, ay nagre-reklamo dahil mag-i-inspection daw po ang Meralco. Mm. O, mag-i-inspection pa. Ba't ganun? Bago sila yung takod ba? Ang Bisaya ng takod. Ayun, tagkod. Maglalagay. Maglalagay, bago ka mag-install. Oo, o bago ka mag-install. Yan ang nasa club. Kasi wala na nga tayong tamang kumbaga hindi natin na alam kung tama itong kinakarga sa bill natin, hindi po ba? Yes. Oo nga. Para sa isang karaniwang Pilipino o Pinoy attorney, halimbawa, ano yung generation charge, ano yung system loss, at kung ano-ano pang anik-anik na nandoon sa electric bill natin eh. Oo, di ba hindi na maintindihan ng tao kung bakit dati ang bill niya ay 1.5, ngayon ay 5,000? Yes. Di ba? Parang tapos iba-brown out nila tayo ng rotation every 2 hours. Oo, mayroon. May banta Ito, pa nga yung ito. NGCP attorney, baka daw next month magkakaroon naman dahil sa El Nino. Ang tanong ko naman, attorney, alam pa nila yon na magkakaroon tayo ng brownout. Bakit ngayon ayaw nilang remedyon? Laki-laki naman ang kita nila. Tama po. Tsaka ito, every year naman po yung El Nino. Hindi po ba? Yes. Tama. So every year may mga disaster, every year may ganyan. Bakit ngayon lang sila, ngayon parang wala bang plano? Parang pinapahirapan talaga ang mga tao. Yun ang masakit dyan mataas na nga yung number ngayon ng mga Pilipinong gutom ay nangangalahati. Correct. O 55 million yun. O walang trabaho ay 2.4 million. Gutom ho talaga. Ngayon, ang kuryente mataas pa. Yung gasolina hindi naman bumaba. Okay, pero hindi naman po bumaba. Feeling ko itong si Atty. Gonzon hindi siya pabor sa Noel. No election sa 2028 kasi magsisenador yan eh. No, mag-usap-usap kayo yung mga mga magiging kandidato sa 2028. Kailangan nating paingayin itong usapin na to. Kasi pagka pinagkibit-balikat lang natin to yung mga si Raul sa Malacanang talagang gagawin nun. Tutuluyan ho nila yan mga kababayan. Bumabalik sa dating presyo kasi ayaw talaga ni BBM na tanggalin muna o suspend ang excise tax sa fuel at VAT sa fuel. Matagal nang kinukulit ng ating mga kababayan yan. Na sana isuspende muna itong mga excise tax at mga VAT ng gasolina natin at iba pang mga pangangailangan sa pagbubuwis, attorney. Oo, kasi po hindi naman nila kayang magbigay ng ayuda sa lahat. Kagaya ng mga fisher folk, wala namang ayuda yun. Yun ang mga driver, Hindi sustroke naman muna lahat. yung tao bago makakuha ng ayuda. Hindi naman nung sapat ang ayuda nila, di sana wag na sila muna magkolekta ng tax. Yan ang problema kasi pinasa na daw yan, sabi ni Leandro Libiste, pinasa na daw yan sa House of Reps. Ayun, naghihintay tayo na ipasa rin ng mga senador. Dati, nung iba ang mayoriya, hindi napapasa. Baka naman ngayon na kay Senate President Alan Peter na ay mapasa na dahil itong energy na ito nakapokus din dito sa Senator Marcoleta. Yes. Dito sa problema ng energy sana naman nakikinig sila na kung hindi mapasa nung unang Maria, hindi na si SP Soto dapat ipasa na ngayon ni SP Cayetano yan. Di ba? Kasi kahit ba itong taon lang na ito
para makagaan-gaan man lang. Di po ba? Kaso, alam nyo ba, kung bakit ayaw nila talagang isuspendihin yung pagkolekta? Bakit? Yun pong sinabi ni Ma'am Cora Guidote na meron pong target itong Secretary of Finance at saka si ES Recto. May target silang dapat kolektahin para makapasok po dun sa unprogrammed funds sa national budget. Yung ganun? unprogrammed funds, ano po yun, discretion yun ng ni BBM. Opo. Yan, dyan kinuha yung ghost projects noon sa unprogrammed funds. Kaya hindi natin napansin. Yan. Yan ang dahilan. Kaya hanggang ngayon ba naman, maleta pa rin na iniisip ng mga ito Nakakainis na Wala naman nakukulong. Ano palang nangyari dun kay Martin Romualdez? Ongoing ang tahimik. investigation. Pambira naman si Ombudsman. Parang natuon ang pansin natin ngayon dito sa kaganapan naman sa Senado, Attorney. Ang sabi po ni DLG Secretary John Vic Remulla, hindi under attack ang Senado batay sa timeline na nakuha na sa may CCTV. Ano po yung take nyo rito, Tony? Hindi ba yung anti-attack binabarina na yung yung pintuang nakalak doon na pagitan ng GSIS at Hindi ba yung anti-attack may nahuli? Bira naman idol ko na sana si John Vic binabawi ko na naman. Yung hinarap niya si Trillanes at sinabi niya yan, di ba? Parang nabago ngayon Palakpakan mo. Parang nabago ang lahat ng mga pangyayari ay nagkaroon ng pagbabago ngayon matapos na lumabas ang PNP chief at saka si DILG Secretary John Vic Kasi Remulla. po, ang tingin ko dyan, dahil si Ombudsman Remulla ay nagsabi na paimbestigahan niya si Sergeant at Arms General Mao. Diba? Yes. Kaya nung sinabi na yun ng kuya niya, di sinabi niya na hindi under attack. Naman, yung una mahirap pag kasi- magkakapatid Yung una kasi, nung binanggit ni Secretary John Vic Remulla, nung siya nagpunta ron, ang sabi niya, yung tanda ko yon, hindi siya pupunta ron para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Pumunta siya doon para protektahan ng Senado, protektahan ng mga senador. Di ba Sabi niya, ganda? di ba sabi niya, Palakpak! di ba, inuulit niya yun Ngayon, yung lumabas doon sa timeline ng mga doon po sa mga CCTV, so lumitaw na hindi under attack ang Senate, kundi marami raw na mga taga-GSI, maraming mga NBI doon sa GSIS para protektahan ng GSIS sapagkat bilyon-bilyon yung mga artwork doon na kanilang poprotektahan. Wala bang sapat na security guard ang GSIS para protektahan yon? Kailangan NBI pupunta ron? At saka armado Armado? Mga sinungaling. Kung tignan niyo ang JSIS, Mr. Bilosa, tas gabi. Aba, Mr. Bilosa, ang tingin mo talaga tanga na kami. Stupid naman po talaga kami, pero hindi naman kami ganun ka-stupid, Mr. Biloso. At saka kung gusto mo protektahan yung artwork mo doon, bakit NBI tinawag mo? Sindikato ba? May nag-threat ba na may magnanakaw? Ganun, dapat pulis. Yan lang. Saka, dagdagan mo yung security guards mo. Marami ka naman pera Ang namin dami. yan, Mr. Biloso Kahit siguro 100 sa gabi na security guard, 100 sa umaga, shifting, pwede. Meron ba yun? Sinag-charge yung naman manyaman ng yan sa... GSIS. Naku, itong si Mr. Biloso, nakakalimutan yan na sa mga taong bayang nasa gobyerno, kinukuha nila ng pre-GSIS na membership Yung pera namin yan yung ginagastos mo dyan, Mr. Biloso. Magkano ang gastos mo? Doon sa NBI na pinabarina mo ng pintuan mo dyan. Diba? Pagsasayang po yun ng mga painting doon sa GSIS. Hindi pagprotekta. Oo. Tama naman si attorney, edi maghar ka ng 200 security guard, 200 sa gabi, 200 sa umaga. At saka para walang discrimination, kalahati doon, babae. Na security guard, di ba? Para may trabaho naman ang mga babae. Tama. Mr. Biloso. Pero ang nangyayari nga ngayon, Glenn, at Attorney Guanzon, kahapon nga pala, naalala ko, na ang ombudsman ay nirequest lahat yung mga pangalan kinuha ng mga media na nag-cover sa mga pangyayari noong nakarang linggo. Yung nagkaroon ng
Abay, nagkaroon ng kasama mga na ganun. pala, kasama na ang media ngayon sa conspiracy. Alam na alam eh, alam na alam. Kabisadong kabisado. Siyempre, magpapapatotoo niyan pagka kinausap nila yung mga media. O, siyempre, yung naratibo nila, yung dapat ang kampihan. Hindi yung naratibo nitong si Mao Plasca, nitong si Senator, Senate President Cayetano. Magaling talaga ito mga si Raul lahat na to. yun, attorney. I'm sure, hindi naman. Dapat kung ano yung totoo, yun ang dapat. Yun pong nagsisigaw doon ng mga media. Bawal daw magsigaw yun pag may putukan. Kaya imbestigahan kayo. Pwede ba yun? Siyempre, Ito nagulat. yung masaya, ha? Iniimbestigahan niya si General Sergeant at Arms Mao. Mao Plasca. Iniimbestigahan si Matibag. Oo. Bakit hindi niya imbestigahan si Matibag? Anong ginagawa ng mga NBI doon? Bakit may taong nahuli na siya ay naka-NBI na may gamit siyang nakatatak NBI at inamin ng tao na siya ay NBI volunteer. Kunyari pa yan, agent yan. Ngayon, kailangan tingnan, ilabas nila, tingnan kung yan ba ay nasa payroll ni Matibag sa NBI. Kasi ibig sabihin, we are spending taxpayers' money to perform illegal acts. Yun. Nako, hindi pwede yan. Sa Amerika, very strict sila dyan. Yung mga illegal acts, gumagamit ka ng, nag-hire ka ng mga tao, you're using government funds. Hindi pwede yun. Dapat imbestigahan din yun yung Boeing Rimulya. Oo. At ang binabanggit, kasi merong investigasyon na to merong nagawing investigasyon na i-involve ang NBI, na i-involve ang director mismo ng NBI, para pong masabi na per ang NBI, meron sasabing, dapat daw muna ito umalis muna sa pwesto. Itong si NBI Director Melvin Matibag, para wala impluwensya, para wala po impluwensyahan kapag i-investigan yung NBI. Kasi, Tama. sinuspende si Sergeant Awas Mao Plasca para sa pag-imbestiga sa Senado, walang impluwensya. So, iniimbestigahan din ngayon yung NBI, bakit may mga NBI doon sa GSIS, bakit may nahuling NBI, binabang NBI agent. So, para per ang pag-imbestiga, mag-ano muna, kumbaga mag-lipomouse muna itong si NBI Director Melvin Matibag. Yun po yung request po ng iba. Secretary of Justice na naman ang supervision sa kanya. Kaya nanawagan tayo sa Secretary of Justice. Kung kayo po ay talagang may justice, palid of absence yun na yan siya. Oo. Habang iniimbestigahan niya, sigurado iimbestigahan siya ng Senado. Tama. Ano palagay niya sa sarili niya? Hindi siya imbestigahan ng Senado? Yan nga di ba? Kasi gumagamit ka ng government funds Yung mga tao mo, naka-charge yan sa pati NBI agent mo, naka-charge Speaking yan of government funds sa attorney, may balita ako na magpapatulong sa Senado na madagdagan ang budget ng NBI para sa mas maayos na madami pa yung maipaglingkod ng NBI. Nagbubulunan ako sa... Talaga, pag narinig ko yung pangalan ni Matibag, inuubo ako Minom ka po ba ng tubig? grabe naman ang kapal nyo sa NBI. Na ganyan na ginawa nyo sa Senado at sa mga senador na yan. Na hinabol-habol nyo pa aristuhin si Bato na illegal naman yung inyong warrant galing sa ICC dahil hindi dumaan sa judge. Ha? Ayan na, kaya hihingi pa kayo ng budget. Abay, hindi pwede. Kung ako mga senador dyan, mag 1 peso budget ka muna next year at dito ka magpakita ngayon kung anong gagawin mo sa pera. Bawal na ngayon ng mga NBI agent na volunteer. At saka bawal na magbarina ang mga NBI. Yun ang dala nila nung panahong may pangyayari sa Senado, attorney. Ang kapal naman na hihingi pa ng budget na karagdagan. Grabe kayo. Ako, naiinis lang ako dahil nakukumpara ko sa ibang bansa na pag may ganito, ay nako. Na talagang sasabihin sa kanila, why did you spend government funds on illegal activities? Yan. Kaya kailangan talaga magkaroon na masinsinang investigasyon dito sa nangyari na to dyan sa Senado. Hindi sapat yung ginawa nitong nag-press con si Vida, nag-press con si Remulla, nag-press con si ganito, si ganyan. One-sided ho yan. Siyempre, pagpuprotektahan nila yung amo nilang bangag, di ba? Yun ang
Yun ang ano doon yun yung ultimate goal nitong mga to yung protektahan na itong administrasyon nitong si Marcos Jr. Hindi naman sasabihin na sinugod ng executive ang legislative. Hindi naman tama yun kasi hindi na swak sa kanila naratibo. So Lois, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.